Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga dahong ito na kung tawagin ay dahon ng kurutan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang mga uri ng dahong kurutan. Saan mo nga ba ito makukuha o matatagpuan? At ang mga tinataglay nitong bisa. Idagdag na rin natin kung papaano nyo nga ba ito gagamitin. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kalikasan ay nababalot ng maraming misteryo at mga hiwaga na kadalas ay mahirap maipaliwanag. Lalo na nga ang mga liblib na kagubatan na nagtataglay pa ng mga espiritu ng nilalang na nangangalaga rito. Narinig mo na ba ang dahon na tinatawag na dahon ng kurutan? O dahong pangkubol naman sa Kabisayaan. Ito ay binansagang kurutan sa kadahilanang ang mga dahong ito ay mula sa mga evergreen na puno na ang ibig sabihin ay nagtataglay ng mga dahong mayroong makakapal at matitingkad na berding mga dahon. Subalit maliban pa rito, ang mga dahong ito rin ng kurutan ay hindi basta-basta tinatabla ng kuko kung ito ay iyong kukurutin, na animo ay babakas lamang ang iyong mga kuko, subalit hindi naman ito mabubutas o masisira. Maraming klase o uri ng dahon ng kurutan. Isa na nga rito, ang dahon ng higera o dahong San Miguel. Ito ay ang dahon na medyo may kahabaan at mayroong mga mumunting tinik sa mga gilid nito. Pangalawa ay ang dahon ng higera o San Guillermo. Ito rin ay tulad ng San Miguel na hindi tinatagusan ng kuko kung kukurutin ng normal. Subalit mas higit itong manipis, subalit mas malapad naman. Pangatlo ay ang dahon ng higera na tinatawag na Santiago. Gaya ng dalawang nauna, may taglay din itong kunat na hindi madaling tablan ng kurot. Subalit mas maliit naman ito kumpara sa dahon ng Santiago. Pang-apat ay ang dahon ng Santa Catalina na naitapik na natin noon. Kaya kung nais nyo na mapanood ng solo ang video ng Santa Catalina, ay mag-iiwan ako ng link sa ibaba ng videong ito. Ito naman ay higit na maliit na dahon, subalit mas matitigas ang mga tinik na nakapalibot dito. Ngunit saan mo nga ba makukuha at matatagpuan ang mga dahong ito? Ang mga dahon ng kurutan o dahon ng higera ay hindi madalas makita dahil ito ay tumutubo lamang sa mga liblib na kabundukan na pinaninirahan pa ng mga elemento gaya ng engkanto. Pinaniniwalaan nga na ang mga dahong ito ng kurutan o ang mga puno ng kurutan ay madalas na hindi makikita o invisible dahil ito ay iniingatan ng mga tagapangalaga ng kalikasan o mga diwata ng kalikasan. Kaya pawang kung masumpungan mo ito ay napakapalad mo na. Subalit ang mga taong mayroong dunong o alam ay madalas humihingi muna ng basbas upang ito ay kanilang masumpungan. Ang mga dahong ito maging noon pa man ay ginagamit na rin ng ating mga ninunong antingero. Ayon pa nga sa ilang mga antingero, ay nagbibigay raw ito sa kanila ng lakas habang sila ay nasa gitna ng kagubatan at walang makain. Nginunguya nila ang maliit na piraso ng dahon nito upang maging panlaban sa gutom. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay na bisa ng mga dahong ito ng kurutan? Ang bawat piraso nito ay nagtataglay ng bisa ng kunat o kabal upang hindi katablan ng anumang nakasusugat o matatalim na bagay, gaya ng bala ng baril o itak. At maaari mo rin itong magamit bilang tagabulag, na upang hindi ka makita ng sinumang mayroong masamang tangka o balak sa iyong buhay. At ang panghuli ay bilang pantanggal gutom upang hindi ka gutumin o makaramdam ng gutom. Subalit papaano mo naman ito gagamitin kung sakaling meron ka nito?
Maaari mo itong isama sa mga laman ng garapa o munting bote na kasama ng iba pang kahoy na pangkabal at mga orasyon. Maaaring maitatanong mo, bakit kailangan pa ng orasyon gayong ito ay mabisa na? Ito ay sapagkat mas pinalalakas pa ng mga orasyon ang pisikal na bisa ng mga gamit o anting-anting. Ang mga dahon ng igera o kurutan ay isinasangkap rin sa paggawa o pagbuo ng baon ng niyog na walang mata. Mag-iiwan rin ako ng link sa ibaba kung nais mong mas maunawaan pa kung ano nga ba ang bisa ng medalyon na gawa sa baon ng niyog na walang mata. Ito ay nagsisilbing mutya na buhat sa lupa o sa kalikasan sapagkat ito ay buhat sa punong kahoy o damo. Pwede mo rin itong ilagay sa loob ng hos o sinturon na kasama ng iba pang mutya buhat sa kalikasan. Subalit tandaan na mas mainam na huwag itong ihalo sa mga mutya na gagamitin mo bilang pampaswerte sa negosyo dahil ito ay magkakontra at maaring isa sa dalawang bisa ang hindi mapagana. At ang panghuli ay ang paglalagay nito o pagsasangkap sa paborito mong alak. Huwag lamang beer. Ang tinutukoy natin ay ang mga nakaboteng alak. Ibabad dito ang ilang piraso ng dahon ng kurutan at uminom ka nito bago ka matulog bilang proteksyon upang mapasa iyo ang taglay nitong bisa na nahalo na sa alak. O kaya naman ay uminom ka lamang bago ka umalis ng bahay. Subalit hindi naman laklak dahil baka naman kayo ay malasing ng lubusan. Sa tulong nito ay mapapasa iyo ang kapangyarihang pangkabal o tagabulag buhat sa dahon ng kurutan. Maaari mo ring nguyain ang kapirasong bahagi ng dahon ng kurutan sapagkat habang nasa iyong katawan ang dahong ito ay tataglayin mo ang bisa nito. Mayroon ka bang natutunan sa videong ito? Ngayon, nais mo rin bang magkameron nito? Ngunit tandaan na huwag din agad tayong magtiwalang bumili ng dahong ito kung saan-saan. Dahil marami, ang nais ay kumita lamang. Maraming uri ng dahon ng kurutan ang kahawig ng mga normal na dahon lamang. Dahil kahit ilan pang dahon ang gamitin ninyo, pawang ang orihinal pa rin na dahon ng kurutan ang mayroong taglay na bisa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.